Samantala, inilatag na po ng binuong Transition Committee ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang 8-point economic agenda ng kanyang administrasyon. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Sa mga litratong ito, kasama ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte ang dating asawa at kanilang mga apo. Kuha raw ito matapos ang eleksyon pero hindi sinabi kung saan. Habang nagpapahinga si Duterte, ang Transition Committee niya muna ang humaharap sa publiko. Ikinatuwa nila ang paglakas ng piso at muling pagsigla ng stock market matapos ang eleksyon. At para matiyak ng walang mangangamba tulad noong bago ang eleksyon, inilatag na nila ang 8-point economic agenda ng Duterte presidency. Kabilang dyan ang pagpapatuloy ng macroeconomic policies ng Administrasyong Aquino. Lalo't pinaniniwala ang umunlad ang ating ekonomiya bagamat hindi ramdam ng lahat ayon sa ilang observer. Babaguhin din ang paraan ng pagbubuwis para lumaki ang take-home pay ng mga empleyado. Aalisin ang mga nagpapabagal sa pagpondo ng mga infrastruktura sa ilalim ng Public-Private Partnership Program. Babaguhin ang economic provisions ng konstitusyon para makaakit pa ng direktang puhunan mula sa ibang bansa. Suportahan ang mga magsasaka na makatutulong sa pag-unlad ng mga probinsya. Ayusin ang land administration at management systems. Palawigin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at palakasin ang basic education kasabay ng pagbibigay scholarship sa kolehiyo. Tiniyak ng tagapagsalitang si Peter Lavinia na aalokin ng cabinet post si Congresswoman Leni Robredo kung manalo siyang vice-presidente. Pero paglilinaw nila ngayon, wala pang naipapangako sa kahit sino, kahit pa marami nang nagpipresinta. Some group that will investigate the deep background of each person suggested to us so that we are certain that none of the, or very few of the 6,000 something positions that have to be filled will be filled by people who have cases or have bad reputation. May mahabang listahan daw ng posibleng ipalit kina Acting AFP Chief Lieutenant General Glorioso Miranda at PNP Chief Ricardo Marquez na magre-retiro sa Agosto. Kahit daw PMA class na nag-adapt kay Marojas, ikokonsidera basta pasok sa mga criteria ng seniority, track record at pagiging loyal sa bayan. Hindi lahat ng 84 tumaya kay Secretary Rojas. I'm sure many of them are loyal to the to the Republic or to the Constitution. Tiniyak din ng kampo ni Duterte ang maayos na ugnayan sa Amerika kahit pa nagkairingan si Duterte at ang embahada nito kamakailan dahil sa rape joke comment. Nagpaabot naman ng pagbati ang European Union at ang Foreign Ministry ng Spain kay Duterte. Bago niyan, aayusin muna ang inaugurasyon ni Duterte sa June 30 kaya nilagdaan na ni Pangulong Aquino ang administrative order na lumilikha ng Presidential Transition Committee. Nagpatawag na si Executive Secretary Ochoa ng pagpupulong. Trisha Zafra, GMA News.